mukha talaga makakilala niya at siya mismo nagpatunay, mga kaklir, na ang kaniyang mga nadinig sa mga sabi ng 18 Marines, 18 or former Marines ay exage. Okay? Let's go. Exaggerated daw ang statement ng nagpakilalang 18 ex-Marines at bagmen umano ni resigned Congressman Zaldico. Pinumpirma rin ng nagpakilala niyang dating political consultant ang dapat sanay paglitaw ng second batch ng grupo. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kuha ang lakawang ito sa isang restaurant sa Asiana, Parañaque noong Marso 6. Meeting ito ni Mr. M na nagpakilalang dating political consultant ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang siyam na dating mga security consultant ni Ko. Nakiusap si Mr. M na baguhin ang boses para hindi makilala ng mga dating kasama dahil madalas siyang makausap noong aktibo pa ang kongresista sa Kamara. Nangyari niya ang meeting ilang araw matapos lumantad ang 18 nagpakilalang dating Marines at umano'y So, naunang lumabas mga itong 18, saka sa nakausap ni Mr. M. bagman ni Ko. They reached out to some of our team members. They reach out to some of our team member looking for jobs. Wait ulit and then kasamahan namin dati. Wait lang mga kanila. Sino nag-reach out Sorry. Hindi ko napansin. Okay. Dito. Ulit nga tayo. Kanya binanggit ng siyam, advance payment, Pinakasamahan namin dati. Resigned Congressman Zaldico. Kinumpirma rin ng nagpakilala niyang dating political consultant ang dapat sanay paglitaw ng second batch ng grupo. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kuha ang lakawang ito sa isang restaurant sa Asiana, Parañaque noong Marso 6. Meeting ito ni Mr. M na nagpakilalang dating political consultant ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang siyam na dating mga security consultant ni Ko. Nakiusap si Mr. M na baguhin ang boses para hindi makilala ng mga dating kasama dahil madalas siyang makausap noong aktibo pa ang kongresista sa Kamara. Nangyari niya ang meeting ilang araw matapos lumantad ang 18 nagpakilalang dating Marines at umano'y bagman ni Ko. They reached out to some of our team members looking for jobs. And then nga kasamahan namin dati, sabi ko, sige, tulungan ko sila magkaroon. Sabi ko, sige, tulungan ko sila magkaroon ng trabaho kasi nga, wala na si Zaldico, okay? Trabaho. Pero hindi anya nila kinagat ang alok na 200,000 pesos na advance payment para sa trabaho bilang VIP protection security. Dito anya binanggit ng siyam na dating security personnel na doon na lang sila sa kumupkup sa 18 dahil sa alok na hindi bababa sa 1 milyong piso. Okay. So, yung iba dito walang trabaho. So, ang inaalok, halagang 200,000. Pero sa isang VIP security, naliitan kasi ang ino-offer ng dating kumukup sa kanila ay 1 million. Diba? Sabi ni Mr. M na hindi niya idinidepensa si Zaldico pero exaggerated ang testimonya ng 18 Marines. Oo, may exaggeration kasi, like I said, yung 18, yung isa doon, was not even security, was a driver. Yung isa doon was not even security. He is a driver. Of somebody else, not of Zaldico. Not of Kong Saldi. Mga klike, tignan nyo ha. Tignan nyo na lang yung body language ng iba nasa 18. Hindi sila nagsasalita. Nagpapakula sila ng picture. Pag hindi alam, ibibigay yung mic sa iba. Diba? Kasi sila yung gumawa. Sabi nga ni Kong, tama ba ni Ombudsman, Remulla, kung kayo sabay-sabay kayong gumawa ng inyong affidavit, dapat ibig sabihin, magkakasama kayo every now and then na ginagawa nyo yung kinukwento nyo sa inyong affidavit. Pero 18, imposible magkakasama kayo. Every day. Imposible lahat kayo ginawa yan ng sabay-sabay. Diba? Kaya minsan, pag may tanong, diba, hindi nila masagot. Ito, sabi ko, isa sa mga nakita ko na hindi na kaya sagutin, saan nyo dineliver? Kasi yung una, na nagpa-interview sila sa Club Filipino, may spoon feeding doon na question Yung may isang reporter dun, babae. Mukhang talaga yun yung kinuha, mga kakli. Di ko alam kung matatandaan niya kung sino, no? Talagang pinupain niya na yung question, o na lang yung ini-interview na 18 former Marines. Tandaan niyo kung sino yun? Ako, nabobosesan ko siya, although hindi ko nakikita yung mukha niya. Di ba? May kaboses siya. At that time, may kaboses siya. Di ba? So, di ba nagdala po kayo? Sabi niyo po, nagdala po kayo ng maleta sa Pangulo? Di ba?
Oo na lang eh. Pero nung pangalawa, mga kaklir, yung pangalawang interview nila, nung dumating si Mike Defensor, may mga reporter na doon, inisa-isa na, sige po, saan po? Give us details, saan niyo po dinala? Di ba? Basta doon sa may lake ba yun? Or ilog? Or dagat? May ganun eh. Na hindi niya may describe kung saan in particular na lugar. Diba? Kung ikaw, ex-marine ka, dapat mitikuloso ka sa facts. Diba? Ah. Basta may kaboses siya. Kung pare-pare tayo ng hula, baka pare nga, yun nga. Diba? Binifeed lang yung tanong, oo na lang. Hindi ganun yung journalist. Diba? Pero pagka ang question ay patungkol sa kanilang idolo, aba, yung fake news kinukuha tapos itatanong pa. Ganun eh. So dito, direct, kumbaga leading questions ang pinapakita. Okay, sige go. favor of somebody else, not of Kong Saldi. Even the others were also assigned to other people who were not doing work for the Kong Saldi. Hindi naman daw lahat doon ay nagtatrabaho talaga kay Kong Saldi. Doing work for somebody else. Kasama ang unang 18 at ang siyam niyang nakausap noong Marso, aabot niya sa humigit kumulang 120 ang bilang ng security personnel na pinapasahod noon ni Ko. Pero Mami ha? Pero mga clear, okay lang yun sa yaman ni Saldi ko. May misibis yan eh. So ayoko masabihin na nagnanakaw siya, di ba? May misibis yan. Dami niyang air assets eh. ay kanya-kanyang trabaho at naka-assign sa iba't ibang opisina at negosyo ng dating kongresista, maging sa kanyang mga miyembro ng pamilya at mga opisyal ng kanyang mga kumpanya. Kaya tamaan niya ang obserbasyon ni Senator Ping Lacson na hindi kakayanin ng ilang linggo lang kung bilyong-bilyong halaga ng pera ang i-deliver nila. At saka sa 120, hindi man everybody is active. Ayan, oh. At saka sa 120, hindi naman everybody has active heavy role. Kasi naka-compartmentalize sila eh for different roles. Every role kasi naka-compartmentalize sila for different roles. Aminado si Mr. M na napilitan siyang magsalita kaugnay ng meeting niya sa Siam matapos niyang makita ang isang post ni retired General Romeo Potis na Okay. Bago to mga clear, mukhang ito nga ang isa sa mga, luma na tong mga taong to, pero patuloy pa rin sila sa pag-disturb. The United People's Initiative, UPI's, arranging a face-to-face meeting of retired generals, admirals, and other senior officers with the 18 former soldiers. Di ba? 16 Marines plus 2 Army dubbed Maleta Boys. It will be no holds barred question and answer forum where all questions, regardless whether related to the Maleta Boys, written testimony or not, will be truthfully answered by them directly. Huh? So magkakaroon na naman, ayan na naman oh. Tentative date and venue, April 27. O ano to, after naturuan? After nagkaturuan? Noong una mga kri, di masagot eh. Ang sumasagot si Baligod, saka si si Defensor. For venue preparation purposes, retired generals, admirals, and other senior officers who are interested to attend the meeting, please send me a message via messenger or my mobile phone. Start na naman si Pokis. ay hindi tuloy ngayong Lunes ang kanilang aktibidad na inaasahan sana ang paglalabas ng second batch ng mga dating security personnel ni Ko para pagtibayin ang mga naunang pahayag ng 18 ex-Marines. Pangamba niya kasi baka balik na rin na siya ang nag-alok sa Siam na huwag magsalita. Pakiusap niya sa mga dating katrabaho. They just stick to the truth. Aminin na nila kung sino nagbibigay ng pera sa kanila at magkano. Ay, teka lang, mga klit. Teka lang, Sir Mr. M. Actually, ito naman ay inamin ni Baligod. Nakilala niya yan, di ba, walang trabaho. Sabi niya, siya nagsusupport. Kung magkano, hindi niya sinabi. Remember that? Inamin ni Baligod na siya nagsusupport dito. Sa pamilyang buo. Sa kanila, dahil wala kang trabaho at kailangan niya na lang tulungan. O, di ba? Kung magkano, ay hindi ko alam. Ha? Hindi natin alam kung magkano binibigay. Pero, papayag ba nga ito? Kung kakarampot lang ang ibigay? Kapit sa padaling mga to, mga clear. Hindi naman sila out of the goodness of their heart nagsalita. Aminin na nila, they're being offered money to talk, to sign and sing and dance to whatever tune the founder is paying them. Ayan o. They are being offered money to talk, sing, and dance to whatever tune the fund is paying them. Huh? O funder is paying them. Yun eh, mga clear. So sino ngayon ba nagsusuporta dito? Aminado naman si Atty. Baligod eh. Di ba?
aminado si Atty. Baligod na nagbibigay ng tulong. Oh. Magkapit ka sa patalim, kahit anong sigurong iutos sa'yo, gagawin mo para sa pamilya mo. Ito mga clear, sige. Ito to. Veteranong opisyal ang nangangalap umano ng suporta sa militar para sa planong People Power. Agad namang hinikayat ng Malacanang ang otoridad na imbestigahan ang planong destabilisasyon. Mar Gabriel sa balita. Sa gitna ng mga kontrobersiyang kinasasangkutan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore, Senator Panfilo Lacson, na may mga grupo na gumagapang para kunin ang suporta ng mga miyembro ng Uniformed Services para sa posibleng People Power Revolution. Sabi ni Lacson, may ilang retiradong opisyal na nagsisikap na mangalap ng suporta mula sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Pero para sa senador, malaki ang posibilidad na mabigo o hindi magtagumpay ang hakbang na ito. Sabi niya, naniniwala siya na profesional ang hanay ng AFP at walang dahilan para sa isang military junta o panibagong People Power Revolution. Sa panig naman ng PNP, wala raw na monitor si Lacson ng posibleng recruitment sa pag-aklas laban sa pamahalaan. Sabi naman ng Malacanang, hindi na bago ang impormasyon ukol sa planong destabilisasyon laban sa Pangulo. Gayunman, hinikayat ng palasyo ang mga otoridad na imbestigahan ito. Enforcement agency. Di, wala po. Kung ito po yung mapapatunayan dahil si Senator Lacson naman ay hindi natin matatawaran kapag nagsalita ito. Ito yung may resibo. So muli, ang mga investigating bodies natin, hindi na po kayo kailangan utusan. Gawin niyo na po mag-imbestiga. Noong nakaraang taon, una nang tinutulan ni Lacson ang panukalang military junta sa gitna ng galit ng publiko sa isyu ng korupsyon at iginiit na dapat manatili ang pananagutan batay sa konstitusyon. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang linya ng presidential succession ay nagtatapos hanggang sa House Speaker. Ito anya ang isa sa mga dahilan kung bakit inihain ni Senator Lacson ang designated survivor bill na magpapalawak sa succession upang maisama ang pinaka-senior na miyembro ng Senado at ng Kamara. Okay, mga kandidato nyo ha, di ba? Bakit ba sila, ang basa ko, di ba? Sino-sino ba anong nag-uumpisa dito? Siyempre lahat kaalyado ni VP Sara, di ba? Sino ang gustong mapatalsik ang Pangulo? Di ba yung mga kaalyado ni VP Sara? Yan, si Pokis. Mike Defenso. Di ba? Lahat gagawin, bakit? Ayun, may mga tinatago eh. Di ba? O, sino tumutulong financially? O, ito mga klira. Pakinggan mo. Pakinggan nyo to. Because I was never involved in the Ador Mawanay issue. I think nami-mistake nila dun sa... So that's a different issue altogether. Siguro yes, I'm helping them out. Yeah. Since I was involved, walang involvement of witnesses in that particular case. Now, in the supposedly I was involved, siguro masasabi ko, hindi ako involved in a sense na I spoke to the soldiers. I know I was involved in the affidavit o yung kwento nila. No. But yes, I'm helping them out and I will continue to help them. Wow! Diba? Isa to, malamang sa funder. Isa to, malamang sa funder. Siya ang nagbigyan ng logistics eh. And I believe in what they're saying. Because precisely, ito yung sinasabi ni Contessa. So ako, personally, nung narinig ko na lalabas ko mga sundalo to, nabanggit ko kay Atty. Levy, that I will help out. And I will continue to help them because what they're saying is correct. Diba yan? Diba? Yan yung inaasikaso mong kwento. Tapos dito sa KTV mo, KTV bar mo, sabi mo, di mo alam nangyayari. How ironic. Diba? Masyado kang engrossed dito. Tapos sa KTV bar mo, kasi wala kang kaalam-alam. Diba? So ngayon, itong ginagawa mo, para kung mga ganito man klase ang iyong mga negosyo, at ang presidente ay iyong kaalyado, at mukhang tinutulungan mo ang mga to, para matuloy ang destabilization, adi hayahay ang buhay. Diba? Walang huli-huli. Kahit si Senator Robin pa maging anti-crime czar, mukhang walang huli-huli. Diba? So yun mga clear, meron isang Mr. M, pinakita naman niya, ayaw niya na magpakita kung sino, pero makikilala naman siya ng mga kausap niya. Siguro tayo na lang hindi makakilala sa kanya, pero protection na niya yung sarili niya sa iba. Pero nakita mo yung restaurant na yun, malalaman naman kung sino siya. Diba? Yun lang, kakilala siya most probably ng kanyang mga nakausap sa restaurant na yan. At pinapatatahanan niya na ito mga to, nagsisita lang dahil binabayaran. According to him. So parang pera-pera na lang ang labasan nito mga clear. Diba kasi nga, kapit sa patalim, walang trabaho, inayawan niyo isang trabaho kasi mas malaki ang binibigay daw nito. Saka pa, di ba? Upo ka lang dyan. Hindi mo kailangan mag-testify, upo ka lang dyan.
Ang problema, ini-investigate ng NBI yung alam ng bawat isa. O, yun ang magiging problema dun mga